Bago tayo magsimula sa ating paksa, gusto ko pong ipaalam sa inyo na gusto ko subukan ang bagong recap natin. Isa po itong pang-adult ang makikita nyong nasa kabilang picture, habang ang isa naman ay nakatutok ito sa history pero may halong horror. Maganda naman siya at detalyado naman ang kwento. Kung gusto nyo naman itong naunang picture natin o nasa kabila, mag-comment kayo sa ibaba at i-announce ko mismo ito sa community natin para mas makitaan at larawan ng ating bida. Manyakol moves na tayo. Puno ng katahimikan ang silid at tinawag ng Sword Demon si Lion Fen. Tinanong niya kung naroroon siya, ngunit sinalubong siya ng katahimikan. Nagsimulang mamasa ang mga luha sa sulok ng mga mata ng Sword Demon, at umungol siya sa hiya. Ngunit lumabas muli siya mula sa espada at may masamang ngiti sa mukha. Ipinagmamalaki na siya ay isang Mar-Ingle na magic sword. Ipinagmalaki ng Sword Demon ang kanyang sarili at ipinahayag na walang paraan na ang maliit na kabiguan ay makakaapekto sa kanya. Kumislap ang kanyang mga mata habang ngumiti ng palihim at bulong niyang si Master Li ay isang ignorante na tao na nang-ahas maging bastos sa kanya, kaya ipaparamdam niya ang tunay na parusa. Tumingin ang Sword Demon sa kabilang dulo ng silid at napansin na dito lumabas sila Master Li at si Blackie. Inilagay niya ang kanyang mga paa para sa puwersa ng pag-atake. Nang magkasundo siya at ulitin ito, sumugod siya at ipinag-utos na dapat magsisi si Lion sa kanyang kamangmangan. Gumalaw ang Sword Demon ng napakabilis, sumugod ang Sword Demon papunta sa pinto, ngunit nagulat siya nang mapansin ang isang bagay sa likod niya at bago pa siya makareact may tumama sa kanya at nagkabasag ang kanyang katawan. Ganap na nawala ang Sword Demon mula sa silid, samantala nanatiling nakatayo ng payapa ang espada nakasandal sa pader sa tabi ng mga kahoy na nakalap. Bigla muling lumitaw ang Sword Demon at tinanong kung ano ang nangyayari. Naiinip siya habang tumingin sa kanyang gilid at tinanong kung ano ang tumama sa kanya. Nagulat ang Sword Demon nang makita ang brush na nakasabit sa pader, ngunit itinanggi niya ito. Sinasabi na hindi tama iyon dahil hindi ito ordinaryong brush, ito ay brush para isulat ang huling linya. Taimtim nakatingin kung paano nakapasok ang ganoong mataas na antas na mahiwagang bagay sa bahay ng isang mortal. Pinag-isipan niya ito sandali, ngunit napagpasyahan niyang huwag na lang pansinin at sinabing baka ito ay isang simpleng pagkakataon lamang, ang kailangan lang niyang gawin ay lapitan ng brush. Nagplano siya ng ibang ruta, dumaan sa pader na katapat ng brush at kinakalkula niyang maaari pa rin siyang makarating sa pinto gamit ang paraang iyon. Mabilis na tumalon ang Sword Demon sa ibabaw ng cabinet at nagsimulang magtimpi. Ngunit muling tinamaan siya ng isang makapangyarihang puwersa at nang siya'y mabasag ay sumigaw siya na maging ang cabinet ay isang mahiwagang bagay. Muling lumitaw ang Sword Demon mula sa kanyang pinagmulan at siya ay nadismaya. Nagsimulang siyang gumapang pasulong at bulong na sinasabi na siya ay isang propesyonal na demonyo at isang mataas na antas na kayamanan. Iginiit ng Sword Demon na hindi siya maniniwala na hindi niya matatakas ang pintong iyon, ngunit nagulat siya nang mapansin niyang may panibagong makapangyarihang puwersa ang paparating sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakaiwas siya sa atake. Ipinunla niya ang kanyang dila at buong pagmamalaki nitong sinabi na siya ay isang marangal na mahiwagang espada, kaya imposibleng madapa siya ng 3 beses sa parehong lugar. Ngunit napansin niya ang isang bagay sa likod niya. Muling nabasag ang Sword Demon ng isang makapangyarihang puwersa at nagtanong siya kung ano iyon sa pagkakataong ito. Muling tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang siya'y umiiyak. Muling lumitaw ang Sword Demon mula sa pinagmulan niya at siya ay pagod na. Nagtataka kung ano ang lugar na iyon dahil siya ay pinakamababa sa buong larangan. Muling nagsimulang magtiptoe ang Sword Demon, siya ay nadismaya habang nagtatanong kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong makatakas doon. Tumulak siya pasulong at idineklara na siya pa rin ang hari ng kanyang mundo habang nakakatawa ng may kasuklam-suklam at nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Ngunit biglang lumitaw ang isang uri ng gintong likido mula sa sahig sa paligid ng kanyang mga paa at nagulat ang Sword Demon nang mapansin niya ito. Ang likido ay naging parang mga tentacle at mabilis na yamakap sa Sword Demon habang hinahawakan at itinaas siya sa hangin. Hindi maiwasan ng Sword Demon na magtanong kung ano ang nangyayari. Biglang may isang tao na nagwali sa sahig at ito ay naging parang damuhan, isa itong batang monghe. Habang napuno ang buong lugar ng damo at mga bulaklak, nagulat ang Sword Demon nang tawagin siya ng batang monghe bilang kanyang donor at hilingin na maghintay. Nagtanong ang Sword Demon kung saan nanggaling ang monghe, ngunit hindi pinansin ng monghe ang tanong at sumagot na ang demonyong katangian ng Sword Demon ay masyadong mabigat kaya iminungkahi niya na ibaba ang kanyang sama ng loob at magbago na tungo sa isang Budismo.
Nagmukhang hindi komportable ang Sword Demon at nagtanong kung sino siya habang nakangiti ng maliwanag ang monghe. Ipinakita ng monghe ang isang aklat at ipinaliwanag na siya ay ang Lankavatara Sutra. Nagulat ang Sword Demon at sinabi na hindi niya alam ang dalawang salitang iyon at ipinaliwanag ng Lankavatara Sutra na ito ay langkay. Galit na galit ang Sword Demon at habang naglalabas ng kanyang madilim na aura, pinutol niya ang mga gapos at sumigaw na ayos lang sa kanya ang brush sa cabinet. Ngunit kahit isang sirang aklat ay gustong gawing katawa-tawa siya, kaya ituturo niya ang leksyon. Nagulat si Langkay nang biglang umatake sa kanya ang Sword Demon habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan, ang Demon Blood Flow at iginiit na walang silbi ang mag-aral para sa maliit na monghe. Ngunit nagulat ang Sword Demon nang bigla siyang matamaan ng isang makapangyarihang puwersa at matulak palayo. Nag-alala si Langkay para sa Sword Demon at pinakiusapan siyang huminahon. Ngunit ang mga mata ng Sword Demon ay halos talsikan sa pagkagulat sa kanyang nakita. Napalilibutan si Langkay ng maraming talisman at may inosenteng ngiti sa kanyang mukha habang tiniyak niya na wala siyang masamang intensyon at paulit-ulit na pinakiusapan ang Sword Demon na huminahon. Nais ng Sword Demon na tanungin si Langkay kung sino siya ngunit siya ay tinamaan ng makapangyarihang puwersa sa kanyang mukha. Tinamaan siya ng 6 pang makapangyarihang puwersa, ilan ay nakaiwas siya ilan ay hindi. Natamba ang Sword Demon at bumagsak sa damuhan nang siya ay matamaan ng ika-7 suntok. Habang dramatikong nahulog sa kanyang likod, nagreklamo siya na sobra na ito at sinabi na bagamat sinasabi ni Langkay na wala siyang masamang intensyon, tila hindi iyon totoo, patuloy pa rin siyang pinapalo ni Langkay. Ipinaliwanag ni Langkay na lahat iyon ay para lang pahinain at pahupain ang Sword Demon at tuluyang naubos ang lakas ng Sword Demon at natalo. Nagulat ang Sword Demon nang biglang naging madilim ang ekspresyon ni Langkay at tinanong siya kung maaari ba niyang pag-isipan ng maayos ang tungkol sa pagbabagong Budismo. Sinabi ni Langkay na kung magko-convert siya agad maraming benepisyo ang naghihintay sa kanya. Pinayuhan niya ang Sword Demon na pag-isipan ito at taimtim na nanalangin at ang Sword Demon na puno ng sugat ay namangha. Sumigaw ang Sword Demon at tinanong kung ano ba talaga ang kakilakilabot na lugar na iyon, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Samantala, si Lionfen ay nagdidilig ng mga bulaklak sa kanyang hardin at siya'y masaya. Siya'y humuhuni habang dinidiligan ang kanyang mga halaman nang biglang may narinig siyang kaluskos sa likod. Napansin ni Lionfen ang tunog at nang siya'y lumingon sa direksyong pinagmumulan nito, nakita niya ang isang malaking nilalang na nagtatago sa mga palumpong. Nang tiningnan niya ito ng mas maigi, nakita niyang ito ay isang pagong. Habang dahan-dahan itong gumalaw patungo sa lawa, namangha si Lionfen at napansin niyang sa loob lamang ng 2 linggo lumakas ng husto ang pagong na siya bilang matandang ama ay labis na ikinatuwa. Ngunit napansin ni Lionfen na may kakaiba dahil ang galaw nito ay napakabilis sa kanyang pag-iisip. Naalala niya na ang may-ari ng palengke ng isda ay nagbigay sa kanya ng isang napakahalagang uri. Habang lumalangoy ang pagong sa lawa, masayang tumakbo si Lionfen at nagpa siya na magpasalamat ng maayos sa mangingisda. Samantala sa kalaliman ng lawa, isang malaking gintong isda ang lumalangoy sa ilalim ng pagong. Makalipas ang ilang sandali, ang mangingisda ay nagugulantang at komportableng natutulog sa kanyang pwesto nang biglang may tumawag sa kanya. Si Master Lee. Iyon, nagulat ang mangingisda nang makita siya at bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Binati siya ni Lionfen ng magandang hapon at ipinaalam na siya'y dumating para bumili ng isda para kainin. Nagkomento si Lionfen na ang pagong na ibinigay sa kanya ng mangingisda noong nakaraan ay magaling dahil sa loob lamang ng 2 linggo halos kasing taas na nito sa kanya. Napatawa ang mangingisda at sinabi niyang nag-e-exaggerate si Lionfen dahil imposible raw na lumaki ng ganoon kalaki ang pagong. Ngunit masigasig na ipinagmamalaki ng mangingisda na mas kahanga-hanga ang kanyang isda kaysa sa pagong dahil upang kainin ang kanyang isda, kailangang makipaglaban ang apo ng Celestial Dynasty at iyon lamang ang nangyari kamakailan. Naalala ng mangingisda na dumating si Liu Xiu sa pamimili, at habang sinusundan siya, nag-away ang anak ng Imperial Preceptor at ng Grand Chancellor. Hiniling ng Grand Chancellor na lumayo ang anak ng Imperial Preceptor sa kanyang fiancé, ngunit ang anak ng Imperial Preceptor ay tumugon na hindi gusto ni Liu Xiu ang mga matabang tulad niya. Sinabi niya na nang dumaan si Liu Xiu, nabanggit nito na gusto niyang kumain ng isda at bigla niyang naalala na palaging iniihaw ng kanyang ama ang isda para sa kanyang ina. Ilang sandali matapos, natapos na ni Lionfen ang kanyang transaksyon sa mangingisda. Nang anyayahan siya ng mangingisda na bumalik muli,
Nagpasalamat siya sa kanila. Samantala sa isang madilim na bahagi ng bayan may mga uwak na lumilipad sa ibabaw ng isang tirahan at maraming papel na pera ang nakakalat sa hangin. Madilim ang kalangitan at habang pinapagalaw ng isang tao ang lahat na lumayo, naiinis si Lion Fen dahil masyadong siksik ang mga tao sa paligid niya. Pinaalalahanan niya ang lahat na maging maingat sa kanyang isda at nagtanong kung bakit napakaraming tao sa kalye sa araw na iyon. Biglang napansin ni Lion Fen ang mga lumulutang na papel na pera sa hangin. Naisip niya kung may libing, kaya sa bayan sa araw na iyon napansin din niya ang mga babae na nagdadala ng mga poste na may mga papel na guhit, naglalakad sa kalye ng sunod-sunod. Ang mga papel na maingat na ginawa at disenyo na lupa. Isa sa mga nakasaksi ang nagkomento na si Madam Chen ay isang mabait na tao. Ang isa naman ay nagsabi na siya ay isang dukhang bata dahil kapag nawala na raw ito, wala na itong babalikan. Ipinahayag nila na nakakalungkot dahil sa halip na kasal sa isang libing sila umuwi. Nagulat si Lion Fen nang marinig iyon at nagtanong kung hindi ba maayos ang lahat noong pumasok si Madam Chen sa bayan ilang araw na ang nakalipas at bakit may nagaganap na libing. Isa sa kanila ang nakilala si Lion Fen at habang tinatanong kung paano hindi niya alam ang nangyari kahit ilang sandali lamang ang nakalipas, ipinaliwanag niya na kritikal ang panganganak ni Madam Chen at kahit ang pinakamahusay na doktor na midwife na isalba siya, at idinagdag pa na ang isang taong namamatay na may sanggol sa sinapupunan ay magiging isang masamang espiritu. Nag-usisa si Lion Fen kung paano nangyari iyon at sinabi niyang mabait si Madam Chen at nakalibing na siya bago pa man malamig ang kanyang sanggol na nakakalungkot. Biglang nagbabala ang mga nakasaksi na lumalabas si Madam Chen kaya dapat maging maingat sila upang iwasan siya. Inanunsyo ng mga katulong na ilalabas nila si Madam Chen at ang kanilang batang Panginoon mula sa bahay. Napansin ni Lion Fen na wala na si Madam Chen, kaya nag-alala siya na baka muling magutom ang mga batang walang tirahan sa hinaharap. At sa huli, naniwala siya na si Madam Chen lamang ang makakapag-akit sa lahat sa bayan na pumunta sa ibang mundo. Bigla na lang nagsimulang tumahol si Blackie kay Madam Chen. Sinabihan ni Lion Fen si Blackie na tumahimik at nagtanong kung paano siya makakahagikik ng ganoon kalakas sa sitwasyong iyon. Ngunit patuloy na tumahol si Blackie. Kaya nagulat si Lion Fen at tinanong kung sinasabi ba ng aso niya ang tungkol kay Madam Chen. Bigla namang inutusan ni Lion Fen ang mga katulong na itigil ang kanilang ginagawa at iginiit na huwag munang takpan ang kabaong. Nakilala ng butler si Lion Fen at nagulat siya sa sinabi nito. Ipinaliwanag ni Lion Fen na hindi pa patay si Madam Chen kaya hindi dapat takpan ang kabaong. Nagulat ang butler sa kaalaman ni Lion Fen at nagtanong kung paano niya ito nalaman. Ipinahayag ni Lion Fen na ang aso niya ang nagbigay sa kanya ng babala, ngunit nagduda ang butler at tinanong kung nagbibiro ba siya. Binanggit ng butler na walang anumang hinaing ang mga residente ng Chen laban kay Lion Fen. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, biglang nawala si Lion Fen. Nagtanong ang butler kung saan siya napunta. Pinilit ni Lion Fen ang butler na hayaang suriin niya at tingnan dahil maaaring buhay pa si Madam Chen. Ngunit nawalan ng malay ang butler. Ipinaliwanag niya na ito ay isang phenomena na tinatawag na fainting death. Nilinaw ni Lion Fen na ganoon din ang nangyari. Kilalang phenomenon sa medikal na pag-aaral bilang fake death o pekeng kamatayan, at sa karamihan ng kaso, mahirap maramdaman ang pulso at paghinga ng isang taong nasa ganitong estado. Maaari lamang itong matukoy sa pamamagitan ng pagpindot sa eyeball at pagmamasid sa rebound state. Dahil dito, hindi natukoy ng mga tao ang katotohanan at ipinagpatuloy nila ang pagtakip sa kabaong. Ipinahayag ni Lion Fen na hindi pa patay si Madam Chen. Nag-alok si Lion Fen na iligtas si Madam Chen, ngunit iminungkahi ng ibang tao na dapat siyang supulin. Isa sa kanila ay nag-utos na huwag hawakan ni Lion Fen ang bangkay ni Madam Chen at isa pa ang nag-utos na lumayo siya. Bigla namang pumasok si Chen Yuan at hiniling sa butler na maghintay, at tinanong kung maaari bang talagang mailigtas ang kanyang asawa. Tiniyak niya at hiniling kay Chen Yuan na pahintulutan siyang subukan. Napag-isipan ni Chen Yuan at pumayag siya. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang mga tao at isa sa kanila ay nagtanong kung gusto bang iligtas ni Lion Fen ang isang patay na tao at sinabi na hindi pa nila narinig ang ganitong bagay noon. Isa pa ang nagsabi na $padolos ang kilos ni Lion Fen. May nagsabi rin na bastos siya sa bangkay ni Madam Chen at tinanong kung paano siya mapapatawad ni Chen Yuan. Isa pa ang napansin na malala ang kapahamakan na pwede niyang makaharap. Samantala, inihanda ni Lion Fen ang kanyang mga kagamitan sa medisina at sinuot ang kanyang guwantes. Handa na siya sa isang operasyon. May nagtanong kung saan nanggaling ang mga gamit na iyon. Isa sa mga dumalo sa libing ay nagtanong sa hilit kung nakita na niya iyon noon at tiniyak ng hilit na kung tama ang kanyang pagkakaalala.
galing iyon sa bulsa ni Lian Fen. Lahat ay nakatingin sa bulsa ni Lian Fen, biglang hinugot ni Lian Fen ang isang operating light at nagtanong ang mga tao kung pwede ba ang ganitong laki sa isang bulsa at ano ba talaga iyon. Nagpasalamat si Lian Fen at sinabi na buti na lang natutunan niya iyon bago tumakas ang trashy system. Inamin niya na itinuro sa kanya ng system ang modernong medisina sa nakaraang 5 taon kaya pansamantala niyang patatawarin ang trashy system. Isa sa mga attendants ang humanga kay Lian Fen, at nag-isip si Chen Yuan W na baka talaga kayang iligtas ni Lian Fen si Madam Chen at ang batang master, kaya kailangan nilang maniwala sa kanya. Samantala, tiniyak ni Lian Fen sa lahat na okay lang, kaya hindi nila kailangang mabalisa dahil halos katulad ito ng huling pagkakataon na tinulungan niya ang mga bundok na unggoy sa panganganak. Ipinakita ni Lian Fen ang kanyang kumpiyansa at nagsimulang hiwain si Madam Chen. Natakot si Chen Yuan W sa kanyang nakita at nagtanong kung baka nakagawa na siya ng desisyong hindi na maibabalik. Biglang tinawag ni Lian Fen ang midwife at hiningi ang kanyang tulong, na labis na ikinagulat nito. Ipinaliwanag ni Lian Fen na gagawa siya ng cesarean section upang mailabas ang sanggol at labis na natakot ang midwife habang iniisip ang napakamaruming eksena sa kanyang isip. Ipinaliwanag niya na ang midwife ay makakatulong sa pagputol ng pusod at tinanong kung alam ba niya kung paano gawin ito. Nauutal ang midwife at inamin na hindi niya alam kung kaya niya. Tiniyak ni Lian Fen na parang karaniwan lang itong pagputol na ginagawa niya kaya sumunod ang midwife. Ipinahayag ng midwife na buhay pa talaga ang bata. Namangha siya kung paano talaga nailigtas ang bata, at tumawa si Lian Fen habang kinukumpirma ito at hinihiling na hawakan niya ng maayos ang bata. Tinanong ng midwife tungkol sa karayom na hawak ni Lian Fen, at ipinaliwanag niya na kailangan munang bigyan ng electric jolts ang sanggol. Dramatikong iniikot ni Lian Fen ang kanyang mga braso habang hawak ang karayom at tinusok ang tuktok ng ulo ng sanggol. Umiiyak ang bata, napaiyak si Chen Yu at nagalak na buhay ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang pinasalamatan si Lian Fen. Isa sa mga tao ay nagtanong kung posible bang buhay pa ang bata sa ganitong paraan. Isa pa ang nagpuri sa kanya at sinabi na talagang kamangha-mangha siya. May isa pang nagsabi na talagang kahanga-hanga siya na ikinahiya si Lian Fen sa labis na papuri. Biglang tinanong ni Lian Fen ang mga katulong kung ano ang kanilang ginagawa habang hindi siya nakatingin. Ipinaliwanag ng isa sa mga lalaki na ibinigay ni Madam Chen ang kanyang buhay para ipanganak ang batang Panginoon at isa pa ang nagsabi na hindi nila matiis na makita ang katawan niya na nakabukas sa ganoong paraan. Ipinaalala ni Lian Fen na hindi siya patay nang tanungin ng isa sa mga lalaki kung buhay pa siya kahit na nakabukas ang kanyang tiyan. Muling iginiit ni Lian Fen na hindi siya patay. Makalipas ang ilang sandali, tinahi ni Lian Fen ang hiwa sa tiyan ni Madam Chen at nagsimulang huminga ito. Sumigaw ang mga katulong na buhay na talaga si Madam Chen. Sinabi ni Lian Fen na maayos na ang lahat, kaya dapat nilang ibalik ang kanilang ginang at bigyan siya ng maayos na pahinga at habang sinabi niya na muntik nang mamatay si Madam Chen sa kamay ng mga katulong paulit-ulit na inamin ng mga katulong na tama ang aral ni Lian Fen. Ipinaliwanag ni Lian Fen na sinabi nila ang isang bagay na malas at muntik nang ikamatay ng kanilang ginang ang kanilang superstition. Idinagdag niya na mabuti na lang at naayos na ang sitwasyon kaya't hindi na dapat maging tanga sa hinaharap. Isa sa mga tao ang nagpahayag na kahanga-hanga si Lian Fen at habang sumang-ayon, ngunit tumugon si Lian Fen na sila ay nag-eeksaherate lamang dahil wala namang nangyari. Isa sa mga tao ang napansin na sobrang mapagpakumbaba si Lian Fen at sumang-ayon naman ang isa pa. Samantala ang banal na tagasuri ng Lingan Immortal Pavilion si Lingkingan ay pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo.